Sa isang malayong baryo sa gitna ng kagubatan, may isang alamat na bumabalot sa bawat sulok ng bayan. Ito ay ang kwento ng Tik-Tik, isang nilalang na sinasabing kaakibat ng mga aswang at may kakayahang makapasok sa mga bahay nang hindi napapansin, lalo na kapag may mga sanggol o buntis sa loob. Sa baryong ito, naninirahan ng isang dalagang nagngangalang Lina. Si Lina ay kilala sa kanilang lugar bilang mabait at mapag-aruga. Dahil sa kanyang kabaitan, maraming tao ang lumalapit sa kanya upang humingi ng tulong. Ngunit ang kanyang pinakaaasam ay magkaroon ng sariling pamilya. Kaya't nang siya'y ikinasal kay Pedro, ang kanilang pagmamahalan ay naging sentro ng buhay sa baryo. Isang araw, nagbalita si Lina na siya ay nagdadalang tao. Ang buong baryo ay nagalak sa balita, ngunit kasabay nito ang mga babala mula sa matatanda. "Mag-ingat ka, Lina," sabi ng isang matanda. "Kapag ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay malamig, doon madalas lumalabas ang Tik-Tik." Sa simula, hindi pinansin ni Lina ang mga babala, ngunit nang dumating ang gabi ng kanyang ika-5 buwan ng pagbubuntis, nagsimulang makaramdam siya ng kakaiba. Sa tuwing sasapit ang gabi, may naririnig siyang mahinang ugong sa paligid ng kanilang bahay, na tila baga may anino na lumilipad-lipad sa ibabaw ng kanilang bubong. Isang gabi, nagising si Pedro sa malalalim na unggol ni Lina. Nagulat siya nang makita si Lina na pinapaligiran ng malamig na hangin at naroon ang isang malaking anino sa labas ng bintana na tila nagmamasid sa kanila. Agad niyang niyakap si Lina at pinatay ang ilaw, nagdasal ng taimtim at nagbantay magdamag. Kinabukasan, kinausap ni Pedro ang mga matatanda sa baryo. "Paano ko po protektahan si Lina at ang aming anak?" Tanong niya. Nagbigay sila ng mga payo. "Maglagay ka ng bawang at asin sa bawat sulok ng bahay. Maglagay din ng buntot ng pagi sa bubong at magdasal ng taos-puso tuwing gabi," sabi ng isa sa mga matatanda. Sinunod ni Pedro ang lahat ng kanilang payo. Tuwing gabi, naglalagay siya ng bawang at asin sa paligid ng kanilang bahay at binabantayan si Lina habang natutulog. Sa kabila ng kanyang pag-iingat, patuloy pa rin ang mga ungol at paglipad ng anino tuwing hating gabi. Isang gabi, habang nagbabantay si Pedro, narinig niyang muli ang malakas na pag-aspas ng mga pakpak. Sa oras na iyon, hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang itak at sumigaw ng malakas, "Hindi mo makukuha ang aking anak." Sa kanyang pagsigaw, biglang lumitaw ang malaking ibon na may mapupulang mata, ang Tik-Tik. Mabilis itong lumipad papalayo nang makita si Pedro na armado at determinado. Mula noon, hindi na muling bumalik ang Tik-Tik sa kanilang bahay. Si Lina ay nakapanganak ng isang malusog na sanggol at ang pamilya nila ay nanatiling ligtas. Ngunit ang kwento ng Tik-Tik ay nanatiling buhay sa baryo, isang paalala na sa kabila ng mga kaguluhan at takot, ang pagmamahal at tapang ng pamilya ay laging magtatagumpay laban sa anumang panganib. Lumipas ang mga taon at ang kwento ni Lina at Pedro ay naging alamat na pinapasapasa sa bawat henerasyon, isang paalala na kailanman ang bawat tahanan ay dapat protektahan mula sa mga nilalang ng kadiliman, lalo na sa mga kamay ng Tik-Tik.